Muli po mga kabunyog, mga kababayan, saan man pumpanig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po o nasa labas ng bansa. Umaga man po dyan sa inyo ngayon, tanghali, hapon, gabi, anong oras man po ninyo ito pinapanood, live man po o replay, muli po ang atin pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, ang topic natin ngayon na ating pag-uusapan dito po sa magandang araw, Pilipinas at mundo, sa inamin ni Doke, dapat imbestigahan. Kasuhan din sina Bongo Duterte. Yun. Agree ba kayo dyan? Alam ko, agree kayo dyan. Agree kayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Alam ko yan. Hi kay Gigi Outs. Ayan, nauna-una kaagad nanonood sa atin sa YouTube channel natin na Enzo Recto, si Gigi Outs. Sa atin ding uh, uh, Facebook page. Sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin, si Kabunyog Albino Lee, si Roger Bori, si Deo Contreras. O yan, sang-ayon kaagad si Kabunyog Deo Contreras. Sabi niya, correct. Ay, si Kabunyog Albino Lee, hindi ko na ito tatanungin. Alam na, Kabunyog Albino Lee. Kay Sulaiman Tampugaw, magandang araw sa inyo. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. At least ngayon, lumilitaw na ang totohanan. Actually, alam naman natin 'to matagal na. Kaya lang malinaw naman talaga kasi nung nagkaroon ng pagdinig sa Senado tungkol diyan sa Parmali na 'yan. Dinidipinsahan. Ayaw ilaglag nila Doki noon sa pagdinig sa Senado si Duterte. Kumbaga, pinuprotektahan nila. Kaya lang ngayon na may kaso na rin si Doke. Siyempre gusto niyang palabasin na yung ginawa niya ni Doke, hindi niya naman kagustuhan 'yon, order sa kanya 'yon. Para kumbaga kailangan niya ring ilibre yung sarili niya. So ngayon, linalaglag niya na si Duterte. Sabi ni Doke, order ng presidente 'yon. Presidente mismo ang nagsabi na i-transfer yung pondo galing sa Department of Health papunta ng PSDBM. So ngayon, dahil inamin na yan ni Duque, dapat mag-imbestiga ang Senado, ang Kamara, isama si Duterte at saka si Bongo sa iimbestigahan. Mamaya ipapaliwanag ko bakit pati si Bongo kasama. Kapag sa investigasyon, nakakuha pa ng maraming ebidensya, kasuhan na yung mga yan. Kasuhan na yan mga kabunyog. Wala naman, wala nang immunity from suit si Duterte. Hindi na siya presidente. Di ba? Sa Amerika nga, kahit dati kang presidente, pwede kang kasuhan, tulad ni Trump. O bahala kang magdepensa ng sarili mo. O, si Pinoy nga, nung panahon ni Pinoy, kahit dating presidente si Gloria, kinasuhan eh. Di ba? O, dapat ngayon din, sa panahon ni PBBM, ni Marcos Jr., kasuhan din yan si Duterte. Kasuhan din yan. Kasi grabe ang ginawa niya sa bansa natin. Lahat ng mga problema, pinsala na sinasapo natin ngayon sa bansa natin, magagawa nila Duterte. Yung mga patayan. Imagine niyo, sinong mag-iisip na ang Pilipinas ay malalagay sa international scene. Mababalita tayo sa buong mundo. Ang mababalita tayo dahil sa crimes against humanity. Mass murder. Hindi, wala. Ano yan? Parang tayong mga Pilipino, tayo eh. Pag may napatay na 5, 10, 50, yung Ampatuan Massacre nga, grabe yung pagkundina natin. Pero yun 52 ang napatay doon, nila Ampatuan. Pero grabe na ang pagkundina natin. At yung ginawa ni Hitler sa Germany noon, ang daming Jews na pinatay, 6 million. Sa history natin, sa mga estudyante, tinuturo yun. Grabe yung ginawa na yun. Karumal-dumal. Genocide yun. Crimes against humanity. Yung ginawa ng Japan, na sa panahon ng giyera ay maraming ni-rape, pinatay,
ano yun, war crimes yun. O yun, tinuturo din sa atin yun. Yung ginawa ni Pol Pot sa Kampuchea, sa Cambodia, ang dami ring pinatay. Ha? Killing fields. Laging tinuturo din yan sa atin. Ngayon, ang ginawa nila Milosevic sa Bosnia, yung pagpatay ng mga Bosnian na Muslims, kagagawa ng mga Serbs. Grabe rin yun. Laging binabanggit din yun sa atin. Pero, sinong mag-iisip na ang Pilipinas pala malalagay din sa ganun? 30,000 to 35,000 pinatay din sa war on drugs, Duterte yan. Ngayon na naman, itong problema natin sa China, kagagawan din ni Duterte. At ngayon, ang matinding korupsyon sa panahon mismo na may COVID, Duterte na naman. Mapapalampas pa ba natin to, mga kabunyog? Ha? So ngayon, si Duque inamin na. Sabi ni Duque, hindi, order ng presidente yun. Ano talaga yun? Ganun talaga ang sinabi ng presidente na dapat gawin namin. Sinunod ko lang naman yun. Ganyan na, mga kabunyog. So, ibig sabihin, si Duterte ang punot dulo. Siya ang pinaka-mastermind. Kaya, kung kinasuhan si Duque, kinasuhan si Lau, Christopher Lau, dapat yung nag-utos sa kanila, suhan din. Illegal yung ginawa ni Duque. Illegal yung ginawa ni Lau. Yung nag-utos sa kanila, dapat sangkot din dyan. Kaya yan po ang inaano ngayon. Dahil binanggit na ni Duque na si Duterte nga ang nagsabi mismo sa kanila, na ganun ang gawin. I-transfer yung pondo mula Department of Health papuntang PSDBM. So dapat, imbestigahan din si Duterte. Dahil malinaw na illegal ang mga ginawa nilang to, samahan sa kasuhan si Duterte. Yan, mga kabunyog. Yan po ang dito. Kaya tayo, sinusuportahan po natin yan. Sa Kamara naman, ang nananawagan din ng ganyan, si Congresswoman Franz Castro ng Makabayan Black. Mga kabunyog. Ito, bakit si Bongo sangkot yan? Bakit pati si Bongo? Sa title ko kasi kasama si Bongo eh. Ganito kasi yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano bang papel ni Bongo dyan? Ang ginawa kasi, mga kabunyog, ni Duterte, parang dito na na nila na nakita na ito ni Duterte na nakita na nila na yung COVID pwedeng pagpapirahan. Kasi yung COVID talaga, ang ginawa nila dyan, nagamit nila talaga yung COVID. Mga kabunyog, nagamit talaga nila yung COVID. Ngayon, anong papel ni Bongo dyan? Ito. Ayan. Ito ang sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. Kasi sila Richard Gordon ang nag-imbestiga noon eh. Tingnan niyo po yung nakasulat sa baba. Yung sabi ni Gordon, personalities involved in Farmally Mess had links to Bongo during time as SAP. Yan. Kita nyo? Yan. Yan ang papel ni Bongo dyan. Kahit si Bongo involved dyan, mga kabunyog. Kasi yung mga taong sangkot dyan sa anomalya na yan, sa corruption na yan, yung mga tao na yon ng Farmally, sila Michael Yang at yung mga Indian doon na involved, may connection kay Bongo. Yung Farmally officials ay may connection kay Bongo. Sino ang nag-approve ng project ng pondo na yon para ibigay doon sa Farmally? Si Christopher Lau, yung executive director ng procurement service ng DBM. So, kaninong tao si Christopher Lau? Tao ni Bongo. Sa madaling sabi, kung yung PSDBM executive director ay si Christopher Lau, na taga Davao, na abogado nila Duterte, at nang maging presidente si Duterte, si Bongo ay naging presidential management staff
binitbit niya si Christopher Lau. Nang umalis si Bongo sa Malacanang, sa pagkandidato, si Christopher Lau linagay sa PSDBM, Procurement Service of the DBM. Itong Procurement Service of the DBM, ito yung tumanggap ng 47.6 billion galing sa DOH, transfer ni Duque. Nang matanggap ng PSDBM yon, sila ang naghanap ng supplier ng mga COVID supplies. At sino ang kinuha nila Christopher Lau na supplier? Pharmally. Kaya sa madaling sabi, si Christopher Lau ay may connection kay Bongo, yung mga officials ng Pharmally ay may connection kay Bongo, ibig sabihin si Bongo sangkot dito. Kaya sabi nga dito ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, personalities involved in Pharmally mess had links to Bongo during time as Special Assistant to the President, SAP. Lahat ng transactions noon kay Duterte, lahat ng mga taong na-appoint noon, dumadaan kay Bongo. Alam ng lahat yan. Kaya, alam na. Kumbaga, talagang itong mga pangyayaring ito ay talagang sindikato nila Duterte, nila Bongo. Kaya mapapansin nyo si Bongo ngayon tahimik. Nininervyos na yan, mga kabunyog sila Bongo. Tahimik si Bongo. Kahit may away si Duterte at si Marcos, hindi makaporma si Bongo kontra kay Marcos. Siyempre loyal siya kay Duterte. Pero hindi siya makapalag kay Marcos, kay Romualdez. Kasi napakaraming pwedeng kunin, pwedeng ungkatin na mga kaso kay Bongo. Ha? Lalo na itong sa Pharmally na to. Ito na, nauungkat na ngayon. Sinabi na ni Duque na si Duterte ang nag-order. Ngayon sabi ni dating Senate Committee, Blue Ribbon Committee Chairman, itong si Richard Gordon, sabi niya kahit si Bongo involved dyan. Why? Sabi ni Gordon dito, yan nakalagay sa baba, personalities involved in Pharmally mess had links to Bongo. Yun na nga, yung mga officials ng Pharmally, sila Michael Yang, yung mga na-involved dyan sa Pharmally na yan, konektado kay Bongo. Yung sino yung head ng gobyerno na PSDBM, Procurement Service, si Christopher Lau. Yung kalbo yan na may salamin, hindi ko kasi na-ready yung picture eh. Uri niya ni Bongo. Kasi nung nasa presidential management staff si Bongo, maging SAP siya, yan ang pinaka-staff niya doon, head niya yan. Lang mga staff niya, yung Christopher Lau na yan. Ngayon nung nagka-COVID na, linagay sa PSDBM. Di alam na kung ano ang racket. Ang racket, yung mga pondo para sa COVID, katulad ng 47.6 billion galing sa DOH, yung 4 billion galing sa DepEd, i-transfer galing sa ahensya nila, ipasa sa PSDBM. Pahala na ang PSDBM, si Christopher Lau, ang maghanap ng supplier para sa COVID. Kaya yung gano'n. So, yan ang mga kabunyog, mga kababayan. So, napakagandang development po ito na talaga ngayon, hinihiling na si Duterte na mismo isama sa kakasuhan. Ito pa ang sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon. I think those involved in the Pharmally scandal are growing nervous because aside from the ICC case, this is the biggest case of the century. Yun. Kasi mga kabunyog, kung magdesisyon sila Duterte ng pera ng bayan, wala lang, Imagine niyo, 47.6 billion, transfer lang from the Department of Health to the DBM, PSDBM. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Wala pang MUA yan, Walang memorandum of agreement yung DOH at saka yung PSDBM. Nung sinalang si Duque, sa pagdinig sa Kamara, tinanong siya, mayroon bang MUA? Ibig sabihin, yung terms of reference man lang ng Department of Health at saka ng PSDBM kasi transfer mo ng napakalaking pondo, 47.6 billion. Wala bang MUA? Sabi ni Duque, wala. Kaya sabi nga dito ni Gordon, I think those involved in the Pharmally scandal are growing nervous. Nininervyos na si Duterte, nininervyos na si Bongo. Because aside from the ICC case, this is the biggest case of the century. So,
Sa tatlong bagay mga kabunyog, sa tatlong bagay, sa tatlong bagay, si Duterte, katrayduran sa China, patayan sa mga EJKs, tindi ng korupsyon, sa tatlong bagay na yan. Kaya yung mga nagtatanggol dyan kila Duterte, awang ko, paano pa ninyo na yan, napapalampas yung ganyan. Issue ng patayan, may kaso sa ICC. Issue ng katrayduran sa China, obvious yan. Traidor siya sa ating bayan, maka-China siya. Ngayon naman, matinding korupsyon. Tingnan nyo ito. Sabi nga ni Richard Gordon, this is the biggest case of the century. So sana naman sa parte ni PBBM, para makumbinsi talaga tayo ni Marcos Jr. o ng administrasyong ito na talagang hindi niya tinutolerate ito, dapat talaga imbestigahan, kasuhan itong sila Duterte at sila Bongo. Mga kabunyog, mga kababayan, tayo rin, magising na tayo. Mga kababayan, hindi naman fake news at disinformation itong sinasabi natin dito. Ang mga patayan sa ilalim ni Duterte, 30,000 to 35,000, kaya nga may kaso sa ICC. Ang katrayduran sa issue ng China, obvious naman yan, alam naman natin lahat yan. Itong katiwalian ngayon, corruption na yon, plunder na lumalabas. So, ibig sabihin, sa tatlong bagay na yan, katrayduran, patayan, katiwalian, bakit napakalinaw na mga kabunyog. Napakalinaw na. Kaya tahimik ngayon si Bongo. Tahimik si Duterte. Bakit? Kasi sabi nga nininervyos na yung mga yan. Tama si Richard Gordon. Kaya pagtulong-tulungan ito, dapat ang administrasyon ni PBBM, ni Marcos Jr., isulong yan. Yung investigasyon na ginagawa ngayon. Kaya sabi ni Senadora Risa Hontiveros, imbestigahan yan. Kaya ito, suportahan natin ito mga kabunyog. Ang suggestion ni Senadora Risa Hontiveros, imbestigahan si Duterte at kasuhan. Mga kabunyog, kasuhan. Kasi ang sinabi ni Doke ay malinaw na talagang si Duterte ang nasa likod ng na ito. Talagang planado yun mga kabunyog. Malinaw, planado. Planado ang lahat. Yung paglagay kay Christopher Lau bilang executive director ng PSDBM, coincidence lang ba yon? Bakit linagay si Christopher Lau na tao ni Bongo doon sa PSDBM? Yung pag-transfer ng pondo mula sa Department of Health, 47.6 billion, transfer sa PSDBM. Yung pag-transfer ng 4 billion na pondo sa pambili ng laptops, galing sa Department of Education, papunta ng PSDBM. Lahat ba yun? Coincidence lang? Nagkataon lang? Sus! Ngayon, lumalabas na ang lahat. Lumalabas na ang lahat. Sana naman, ang administrasyon ni PBBM o ni Marcos Jr. ay katulad ng ginawa kay Kibuloy na talagang kung ano yung dapat ay ginawa, katulad ng ginawa sa SMNI na kung ano talaga ang dapat ay ginawa. Sana sa pagkakataon din ito, huwag maalangan ang administrasyon ni PBBM, ni Marcos Jr. Kasuhan sila Duterte, isama si Bongo. Huwag lang si Duque, huwag lang si Christopher Lau. Mga yan mga sumunod lang talaga yan sa order ni Duterte. Ngayon, kahit naman si Duque, hindi niya rin yan madidepensa na sumunod lang naman ako sa order. Okay, sumunod ka sa order. Pero tama ba yung order? Legal ba yung order? Dapat kung illegal yung order, hindi mo sinunod. Kung pinipilit kang sumunod doon kahit ayaw mo, di mag-resign ka. O ganun dapat. Pero lumilitaw dito, talagang ang pinaka-mastermind talaga si Duterte. At involved si Bongo. Tama ka Kabunyog Daniel Lloret. Tama po ang observation nyo. Inutang yung pondo na yan sa panahon ng COVID tapos wilang hiya lang nila. Katindi niyan mga Kabunyog, di ba? Sa investigasyon nila Richard Gordon noon, lumilitaw yung mga delivery ng Parmali. Minsan, paulit-ulit ng delivery, parang dineliver, tinanggal uli, deliver naman. Ibig sabihin, wala naman talagang ganun. Yung volume or quantity ng supplies, hindi naman talaga nasunod
Grabing racket ang ginawa nila dyan. Anyway, mga kabunyog, suportahan natin itong panawagan ni Senadora Risa. Sa Kamara naman, ang nananawagan din na imbestigahan si Duterte at kasuhan kung pwede ay si Franz Castro ng Makabayan Black. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, suportahan po natin ang panawagan nila Senadora Risa at ni Congresswoman Franz Castro sa Kamara. Nananawagan sila na ipatawag si Duterte, imbestigahan, at suwan. Ngayon si Marcos, sana naman wag siyang magalit kila Duterte dahil lang sa usapin ng politikang away nila. Sana wag lang yun. Politika lang yun eh. Dapat habulin sila Duterte dahil sa mga krimen nila. Hinahabol sila Duterte ng krimen nila dahil sa pagpatay. ICC yan. Yung sa China, yung katrayduran, malinaw naman ngayon, nakikita natin ang epekto ng ginawa ni Duterte. Tapos ngayon, katiwalian? Katiwalian, ang tindi. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, isa pa lang yan Ano pa lang yan? Yung sa DOH pa lang yan, 47.6 billion. Ang dami pa niyan. Ang dami pa. Kaya din, mga kabunyog, mga kababayan, panahon na talaga na tayo. Hayaan nyo, pag nanalo po ang bunyog sa party list sa 2025, isusulong natin to. Lahat ng mga pwedeng uungkatin natin. Kaya suportahan nyo po ang bunyog, mga kababayan. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.